Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod, isang doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Naisip niyo na po ba na ang mga mani na halos araw-araw ninyong kinakain ay maaaring unti-unting kumikitil ng mga taon sa inyong buhay, nagpapahina ng inyong puso at sumisira sa inyong mga binti? Isang tila masustansyang meryenda ang maaaring nagiging sanhi ng mabilis na pagkawala ng lakas ng kalamnan, nagdudulot ng mapaminsalang pamamaga at nagpapahirap sa milyon-milyong senior sa Pilipinas na manatiling malakas, aktibo at nagsasarili. Sa panahon na ang bawat hakbang ay mahalaga, ang pagpili ng maling uri ng mani ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng paglalakad ng may kumpiyansa at ng paggamit ng wheelchair walker o tungkod ng may hirap. Ngayong araw, ating aalamin ang lihim. Iwasan agad ang tatlong uri ng mani na ito upang mailigtas ang inyong mga binti at pangkalahatang kalusugan. At higit sa lahat, dapat ninyong simulang isama sa inyong pang-araw-araw na gawain ang tatlong life-saving nuts na ito. Ito ay hindi lamang tungkol sa nutrisyon. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa inyong kinabukasan, sa inyong kalayaan, at sa inyong dignidad. Bago tayo magsimula, kung hindi pa po ninyo nagagawa, inaanyayahan ko kayong pindutin ang subscribe button at i-activate ang bell para hindi ninyo makaligtaan ang anumang payong pangkalusugan na para sa inyo. I-type ang 1 sa mga komento kung gusto ninyo ang video na ito, at kung hindi naman, ilagay ang 0 para masabi sa akin kung paano ko pa mapapabuti ang aking mga ibinabahagi. Unang bahagi, huwag gagalawin ang tatlong nuts na ito. 1. Mani peanuts, ang tahimik na tagasira ng lakas. Ang mani ay makikitang kahit saan sa mga salo-salo ng pamilya, sa mga mangkok ng merienda, palaman sa tinapay, at nakatago sa loob ng mga energy bar. Itinataguyod ito bilang mura at mabuti para sa puso. Ngunit sa katotohanan, ang mani ay maaaring tahimik na nakawin ang inyong sigla, unti-unting magpahina sa inyo at pabilisin ang mismong paghina na pilit ninyong iniiwasan bilang isang senior. Sa unang tingin, ang mani ay tila hindi nakakapinsala at masustansya pa nga. Subalit, sa likod ng palakaibigan at pamilyar na itsura nito ay isang panganib na lalong lumalala habang kayo ay tumatanda. Ang mani ay hindi tunay na nut. Ito ay isang legume, isang uri ng butong gulay na tumutubo sa ilalim ng lupa. Dahil dito, madali itong kapitan ng amag na gumagawa ng mga lason na tinatawag na aflatoxins. Habang kayo ay nagkakaedad, bumabagal ang natural na kakayahan ng inyong katawan na alisin ang mga lason na ito na nagpapahintulot sa mga bagay na dati binabalewala lang ng inyong katawan na biglang magdulot ng pinsala sa loob. Ang malawakang pagtanda ng mga selyula, mas mataas na panganib sa kanser at tahimik na pinsala sa atay ay maaaring dahan-dahang pumasok at sirain ang inyong puso, binti at immune system nang hindi ninyo namamalayan. Bukod sa mga nakatagong lason, ang mani mismo ay likas na nagdudulot ng pamamaga. Dahil ito ay puno ng omega-6 fatty acids, ginugulo nito ang maselang balanse sa inyong katawan. Ang kawalan ng balanseng ito
ay nagpapasiklab sa systemic inflammation, isang mabagal at walang tigil na sunog na sumisira sa inyong mga kasukasuan, nagpapatigas sa inyong mga ugat, at tumutunaw sa hibla ng inyong mga kalamnan. Dahil sa pamamagaring ito na dulot ng mani, nahihirapan ang mga senior na maglakad nang walang sakit, umakyat ng hagdanan nang walang hirap, at mapanatili ang kanilang balanse nang walang takot na matumba. Para sa sino mang umiinom ng mga pampalabnaw ng dugo o blood thinners, at aminin natin, marami sa atin na lampas 25 anyos ay umiinom nito, ang mani ay may dagdag na panganib. Ang taglay nitong vitamin K ay maaaring maging sanhi upang hindi maging epektibo ang inyong reseta, o mas malala, ilagay kayo sa panganib ng hindi makontrol na pagdurugo o malubhang pamumuo ng dugo. Walang sino man ang dapat sumugal sa ganoong panganib. Kahit pa isipin ninyo na ang pagpili sa peanut butter ay mas mabuting opsyon, lalo lang tumataas ang panganib. Ang karamihan sa mga komersyal na peanut butter ay may sangkap na hydrogenated oils, idinagdag na asukal, at sobrang asin mga salik na nagpapalala sa alta presyon, sakit sa puso, at pinabibilis ang pagtanda ng mga ugat. Pakiramdam ninyo ay gumawa kayo ng isang malusog na desisyon, ngunit sa bawat walang ingat na kutsarita, sinisira nito ang inyong lakas, sirkulasyon, at linaw ng isip. Ang pinakadelikadong epekto ng mani ay hindi limitado sa isang bahagi lang ng katawan. Sa halip, mayroon itong mapanira at malawakang epekto. Pinahihina nito ang inyong mga binti, sinisira ang inyong puso, nagdudulot ng paghina ng isip at tahimik na binabawasan ang haba ng inyong buhay. Ang tila simpleng merienda ay maaaring mauwi sa mga napalampas na sandali, kasama ang pamilya, pagkakaospital, at pagkawala ng kalayaan. Ngunit hindi lang mani ang nakatagong panganib sa inyong kusina. Isa pang sikat na nut, malinamnam makrema, at paborito ng marami, ang maaaring unti-unting sumisira sa inyong mga buto at tahimik na nagdudulot ng malubhang pinsala. Gusto ninyong malaman kung ano ito? Susunod nating ibubunyag. Kung kayo ay nanonood pa rin at nakikitang kapaki-pakinabang ang mga impormasyong ito, mangyaring ipaalam sa akin sa unang komento sa ibaba. Ngayon, talakayin natin ang ikalawang punto. 2. Kasoy Cashews, ang magnanakaw ng calcium. Sa unang tingin, ang kasoy ay tila perpektong merienda. Mayaman sa lasa makrema at nakabubusog. May reputasyon itong malusog na ginagawa, itong tila isang matalino at marangyang pagpipilian para sa mga nakatatandang nagsisikap kumain ng mas masustansya. Gayunpaman, lingid sa kaalaman ng marami ang panganib na nagtatago sa likod ng malinamnam at makinis na lasa nito, isang panganib na maaaring unti-unting sirain ang pundasyon ng inyong lakas, ang inyong kalansay. Isa sa mga pinakatahimik na banta sa ating kalayaan habang tayo'y tumatanda ay ang pagrupok ng buto. Ang lakas ng ating kalansay ay mahalaga sa bawat hakbang at kilos. Habang humihina ang inyong mga buto, mas matagal gumaling ang mga bali, mas madalas mangyari ang pagkahulog, at kahit ang simpleng pagtawid sa sala ay maaaring maging isang sitwasyong mapanganib. Nakakagulat, ang kasoy
ay bahagi ng hindi nakikitang kaaway na ito. Dahil puno ang kasoy ng oxalates, mga natural na sangkap na kumakapit sa calcium sa loob ng digestive tract, ninanakawan nito ang inyong katawan ng sustansyang kailangan nito para mapanatiling matibay at malusog ang mga buto. Sa bawat kagat, sinisira nito ang inyong mga panlaban na nagiiwan sa inyong mga pulso na mas marupok, inyong balakang na mas mahina at inyong mga binti na hindi gaanong matatag. Ngunit hindi nagtatapos ang panganib sa inyong mga buto. Dahil sa hindi pangkaraniwang taas ng carbohydrates nito para sa isang nut ang kasoy, ay maaaring magdulot ng biglaang pagtaas ng blood sugar. Ang mga pagtaas na ito ay tahimik na sumisira sa maliliit na daluyan ng dugo sa mga binti at paa ng mga nakatatanda na karaniwan ng may diabetes o pre-diabetes. Ang pinsalang ito ay unti-unting nagpapahina sa mga kalamnan, sumisira sa pakiramdam at nagiging sanhi ng mabagal na paggaling ng mga sugat o mas malala nangangailangan ng pagputol ng bahagi ng katawan. Ang nagsimula bilang simpleng pagkain ay maaaring maging isang malagim na pagkawala ng kalayaan at pagkilos. Para palalain pa ang sitwasyon, pinapataas ng kasoy ang panganib ng kidney stones, isang masakit at madalas na nakakapilay na karamdaman na mas karaniwan sa edad 60 pataas. Ang parehong oxalates na nagnanakaw ng calcium ay nagiging kristal sa loob ng inyong mga bato, kidneys, upang bumuo ng mga bato na maaaring makabara, pumutok at lasunin ang inyong urinary tract. Para sa isang senior na mayroon ng dehydration o mahinang kidney function, ang pagkain ng kasoy ay maaaring magpalala ng sitwasyon mula sa kaya pang tiisin tungo sa isang sakuna. May panganib din kahit sa itsura pa lang ng kasoy. Ang makinis at madulas na hugis nito ay ginagawa itong karaniwang sanhi ng pagkasamid o choking hazard para sa mga nakatatandang may tuyong bibig o mahinang kakayahang ngumuya. Isa pang malupit na paalala na ang tila madali at masarap ay maaaring nagtatago ng patibong. Nakakabahala ang isipin na ang isa sa mga pinakasikat na mani sa mundo ay maaaring ganun kadaling maging isang tahimik na sanhi ng kahinaan. Ngunit hindi lang kasoy ang nakatagong panganib na dapat malaman ng mga senior. Isa pang mas maliit at tila hindi nakapipinsalang nut ang may potensyal na makipag-ugnayan mismo sa inyong mga gamot na ginugulo ang maselang balanseng sinasandalan ng inyong buhay. Susunod, tuklasin natin ang mahalagang banta na iyon. 3. Pine nuts ang tagagambala ng utak at binti. Sa unang tingin, ang pine nuts ay tila hindi nakasasama, elegante pa nga. Nagdaragdag ito ng pino at malusog na dating kapag iwinisik sa mga salad o isinama sa mga pesto. Gayunpaman, para sa mga senior, itong maliit at madulas na nut ay nagtatago ng mga panganib na maaaring unti-unting sirain ang dalawang pinakamahalagang kakayahan na mayroon pa kayo, ang inyong isip at pisikal na kakayahan. Lingid sa talin sa kaalaman ng karamihan sa mga senior, ang pine nuts ay maaaring makipag-away sa halos 60% ng mga karaniwang inireresetang gamot. Ang mga sangkap na nakatago sa loob ng mga tila hindi nakapipinsalang butong ito ay may potensyal
na makagambala sa mga gamot sa alta presyon, mga statin na nagpapababa ng kolesterol, mga antidepressant at mismong mga gamot na inaasahan ninyo para mapanatiling malusog ang puso, matatag ang mood at malinis ang mga daluyan ng dugo. Ang hindi tamang kombinasyon ay maaaring magresulta sa hindi inaasahang pamumuo ng dugo, mga arrhythmia na nakamamatay o biglaang pagtaas ng presyon ng dugo, mga pangyayaring maaaring biglaan at permanenteng magbago ng buhay. Nakalulungkot dahil matagal nang binabalewala ang pine nuts bilang isang posibleng panganib, karamihan sa mga doktor ay hindi nagbibigay ng babala laban dito. Ngunit simula pa lang iyan. Ang pine nuts ay klinikal na naiugnay sa pine mouth syndrome, isang kakaiba at lubhang nakakabalisang kondisyon kung saan lahat ng iyong kinakain, bawat kagat at bawat higop ay lasang matapang na metal sa loob ng ilang araw o linggo. Para sa mga nakatatandang nasa panganib na ng malnutrisyon, ang pagkawala ng ganang kumain ay maaaring magkaroon ng malagim na epekto. Kapag nagiging hindi na matagalan ang pagkain, kumakain ka ng mas kaunti, humihina ang iyong mga kalamnan, bumababa ang iyong enerhiya, mas madalas kang matumba, bumabagal ang iyong paggaling, at ang nagsimula bilang simpleng palamuti sa pagkain ay maaaring magtapos sa isang kama sa ospital. Pagkatapos ay nariyan ang oxidation, ang hindi nakikitang kaaway na hindi mo nalalasahan o nakikita. Dahil mataas sa marurupok na polyunsaturated fats, mabilis mag-oxidize ang pine nuts. Ang oxidation na ito ay naglalabas ng mga nakalalasong sangkap sa iyong katawan na sumisira sa mga maselang istruktura ng utak, nagpapatigas ng mga ugat, at nagpapalala sa mga kasukasuan. Habang mas matagal kang kumakain ng mga na-oxidize na nuts, mas lumalala ang mga epekto, kabilang ang malabong paningin, mas mabagal na pag-iisip, pagkawala ng memorya, at paglala ng sakit sa arthritis. Ang bawat oxidative na atake ay sumisira sa iyong pagkatao, katatagan, at kalayaan. Huwag nating kalimutan ang panganib sa inyong kalusugan. Ang pine nuts, dahil sa kanilang maliit at madulas na katangian, ay isang malaking choking hazard, lalo na para sa mga nakatatandang may tuyong bibig, nabawasang laway, o hirap sa paglunok. Mga kapansanang sa kasamaang palad ay karaniwan na pagkatapos ng edad 65. Sa huli, ang pine nuts ay isang triple threat. Maaari nitong sirain ang epekto ng iyong gamot, pahinain ang iyong mga kalamnan at gana sa pagkain, at pabilisin ang pagtanda ng iyong utak at kasukasuan. Sa kabila ng kanilang kaliitan, malaki ang kanilang kakayahan para sa pagkawasak. Habang ang ilang mga nuts ay maaaring magdulot ng tahimik na pinsala, ang iba naman ay maaaring maging epektibong kakampi sa inyong laban upang mapanatili ang inyong lakas pagkilos at linaw ng isip. Handa na ba kayong malaman ang tungkol sa unang milagrosong nut na maaaring magpabuti ng memorya, magpagaling ng mga nasirang binti, at kahit na protektahan ang inyong puso? Sabay-sabay nating tuklasin ito. Ikalawang bahagi, 3 nuts na dapat kainin araw-araw. 1. Almendras almonds, ang tagapagtanggol ng kalamnan at buto. Ang sambis, ang almendras ay tahimik
na naghahatid ng isang makapangyarihang pangako, ang kakayahang patuloy na maglakad ng may tapang dignidad at tiwala sa sarili sa isang mundo kung saan bawat hakbang ay lalong nagiging mahalaga habang tayo ay tumatanda. Para sa mga senior na determinadong panatilihin ang kanilang pagkilos, protektahan ang kanilang mga buto at mamuhay ng aktibo sa lahat ng yugto ng buhay, ang almendras ay higit pa sa isang merienda. Ang ating mga buto na dating matatag at matibay ay natural na nababawasan ng density habang lumilipas ang mga taon. Pagdating natin sa ating 60s at pataas, ang osteoporosis o pagrupok ng buto ay nagiging isang tahimik na panganib. Kapag marupok ang mga buto, marupok din ang buhay. Ang isang pagkahulog ay maaaring magresulta sa nabaling balakang, pagkawala ng kalayaan, o kahit na mga komplikasyon na maaaring ikamatay. Ngunit sa bawat dakok ng almendras, mayroong isang malakas na proteksyon. Sagana sa calcium at magnesium, ang dinamikong pares ng kalikasan na tumutulong bumuo at mapanatili ang matitibay na balangkas. Pinapalakas ng calcium ang mga buto habang tinitiyak ng magnesium na ang calcium ay maayos na nasisipsip at naihahatid sa mga lugar kung saan ito pinakakailangan o ligtas na nakakabit sa matibay na arkitektura ng iyong katawan sa halip na manatili sa mga ugat at magdulot ng pinsala. Ngunit hindi lang buto ang pinoprotektahan ng almendras. Pinapalusog din nito ang mga kalamnan na nagpapagalaw sa mga butong iyon. Mayaman sa malusog na taba at mataas na kalidad na plant protein, binibigyan ng almendras ang mga senior ng mahalagang sangkap na kailangan nila upang mapanatili ang kanilang lakas ng kalamnan, ang parehong lakas na nagbibigay daan sa iyong mamuhay ng malaya, magbuhat ng mga apo at umakyat ng hagdanan. Ang fiber content nito ay nagpapanatili ng maayos na sistema ng pagtunaw na binabawasan ang constipation at bloating na madalas na umuubos ng enerhiyang kailangan para manatiling aktibo. Pinoprotektahan din ng almendras ang puso. Ang monounsaturated fats nito ay nagpapababa ng LDL cholesterol, ang masamang kolesterol na nagpapahirap sa puso at nagpapatigas ng mga ugat. Bawat almendras ay nagbibigay ng isang maliit na proteksyon laban sa atake sa puso, stroke, at unti-unting paghina ng enerhiya na dulot ng hindi ginagamot na sakit sa puso. Nakatago rin sa ilalim ng manipis na balat ng almendras ang yaman ng antioxidants na lumalaban sa oxidative stress at pinoprotektahan ang mga selyula ng utak mula sa pagkasirang dulot ng edad, na pinapanatiling malakas ang iyong isip tulad ng iyong katawan. Ang mga tagapagtanggol na ito ay kumikilos sa likod bahay upang mapanatili ang mood memorya at bilis ng reaksyon. Sa bawat mahalagang paraan, ang almendras ay isang tapat na kakampi. Pinoprotektahan ang iyong mga buto, pinapalakas ang iyong mga kalamnan, pinapatibay ang iyong puso, at pinangangalagaan ang iyong memorya. Ito ay nagsisilbing isang maganda at banayad na paalala na ang pagtanda ay hindi nangangahulugang pagkawala ng saya o lakas. Sa pamamagitan ng maliliit na pang-araw-araw na desisyon tulad ng pag-abot sa isang dakok ng almendras, binabawi natin ang ating sigla isang araw sa isang pagkakataon. Ngunit ang almendras ay simula pa lamang.
Ihanda ang inyong sarili para sa susunod na hindi inaasahang powerhouse na naghihintay. Kung handa na kayong tuklasin ang isang nut na hindi lamang nagpapatibay sa inyong katawan, kundi nag-aayos din mismo ng mga sirkito sa inyong isipan na nagbibigay daan sa inyong mag-isip ng mas mabilis at makaalala ng mga bagay ng mas malinaw mangyaring ipaalam sa akin sa unang komento sa ibaba. Ngayon, talakayin natin ang ikalawang punto. 2. Walnuts. Ang tagapangalaga ng pagkilos at pag-iisip. Mayroong tila isang tula sa itsura ng walnut komplikado na katupi tulad ng mismong utak ng tao. Tila ba'y tahimik na nagpapahiwatig sa atin ang kalikasan. Ang pagkaing ito ay ginawa upang protektahan ang iyong pinakamahalagang organ. Para sa mga senior na nagsisikap panatilihin ang kanilang kalayaan, matatag na pagkilos, at malinaw na memorya, ang walnuts ay higit pa sa pagkain. Sila ay mahalaga. Habang tayo ay tumatanda, ang maselang network ng utak ay nakararanas ng pagkasira, mas mabagal na pag-alala, magulong pag-iisip, pag-aatubili sa pagkilos. Ang bawat isa sa mga maliliit na pagbabagong ito ay maaaring magresulta sa mas malalaking panganib, pagkadulas, pagkahulog, at ang nakakatakot na pagkawala ng pagkakakilanlan. Sa kanilang natatanging komposisyon ng sustansya, ang walnuts ay nag-aalok ng isang makapangyarihang panangga laban sa unti-unting pagkawala na ito. Ito ay sagana sa alpha-linolenic acid o ALA, isang plant-based na omega-3 fatty acid na mahalaga sa pagpapanatili ng nababaluktot at makulay na mga lamad ng mga selyula ng utak. Ang ALA ay hindi lamang nananatili sa iyong katawan. Ito ay kumikilos, isinasama ang sarili, at pinapatibay ang mismong pundasyon ng iyong mga kakayahang pangkaisipan. Ngunit mas malalim pa ang epekto ng walnuts. Sagana ito sa polyphenols, mga antioxidant na may natatanging kakayahang tumawid sa blood-brain barrier. Kapag nasa loob na ang mga sundalong ito, ay lumalaban sa pamamaga sa mga tissue ng utak, pinoprotektahan ang mga neuron mula sa oxidative damage na isang pangunahing sanhi ng demensya at paghina ng pag-iisip. Ang regular na pagkonsumo ng walnuts ay tumutulong sa iyong aktibong labanan ang pagkawala ng memorya pagkalito at ang mapangwasak na paghihiwalay na maaaring magnakaw ng mga taon sa iyong buhay. Ang mga benepisyo ay higit pa sa isip. Ang walnuts ay malakas ding kasosyo sa pagpapanatili ng pagkilos at balanse. Ang taglay nitong amino acid na arginine ay nagtataguyod ng magandang daloy ng dugo at tinitiyak na ang mga kalamnan ay nakakatanggap ng oxygen at sustansya na kailangan nila upang manatiling matatag. Ang mas mahusay na sirkulasyon ay nangangahulugan ng mas mabilis na oras ng reaksyon, mas matatag na paglalakad, at mas kaunting pagkahulog. Lahat ay mahalaga sa pagpapanatili ng kalayaan pagkatapos ng edad. Kahit na ang pagtulog na napakahalaga para sa pagpapagaling at linaw ng isip ay dahan-dahang sinusuportahan ng natural na supply ng melatonin sa walnuts, isang hormone na tumutulong sa pag-regulate ng circadian rhythms ng katawan. Sa gabi, ang isang dakok ng walnuts ay maaaring maging isang mapayapa at malusog na unang hakbang tungo sa mas mabuti
mas gising na mga araw at mas payapang gabi. Sa pagpili ng walnuts, hindi mo lamang pinangangalagaan ang pagkilos o memorya, kundi pati na rin ang diwa ng isang buo at konektadong buhay. Ito ay isang simple ngunit epektibong kasanayan sa pangangalaga sa sarili na may pangmatagalang epekto. Ngunit gaano man kalakas ang walnuts, para sa isip may isa pang nut na matingkad ang kulay at magaan sa pakiramdam at meron itong sariling nakatagong kapangyarihan, lalo na pagdating sa pagpapanatili ng isang batang puso at malinaw na paningin. Handa na ba kayong makilala ang susunod na hindi inaasahang panalo? 3. Pistachios. Ang tumitibok na puso ng pagkilos. Ang matingkad na berde at pinuong kulay ube ng pistachios ay nagtatago ng isang lihim na hindi alam ng maraming nakatatanda, isang misteryo na naglalaman ng susi sa isang mas matatag na puso at sa kalayaan ng pagkilos na madalas nating binabalewala. Ang pistachios ay higit pa sa isang merienda. Sila ay isang malakas na kakampi sa patuloy na laban upang mapanatili ang ating sigla, pagkilos at paningin habang tayo ay tumatanda. Sa bawat tibok ng puso at bawat kumpiyansang hakbang na iyong ginagawa ay nakasalalay sa maselang balanse ng iyong presyon ng dugo. Habang tumatanda ka, nagiging mas mahirap panatilihin ang balanseng iyon at ang tahimik na pag-akyat ng alta presyon ay maaaring magpahina sa iyong mga binti, magnakaw ng iyong sigla at unti-unting patigasin ang iyong mga ugat. Ginagamit ng pistachios ang potassium, ang perpektong sandata ng kalikasan, upang labanan ang banta na ito. Nagbibigay ito ng isang malakas na dosis ng mahalagang mineral na ito sa bawat dakok na tumutulong na kontrahin ang masamang epekto ng sodium mula sa asin at unti-unting nagpapababa ng presyo ng dugo. Ang likas na komposisyon ng pistachios na palakaibigan sa puso ay nagtataguyod ng tuloy-tuloy na sirkulasyon ng walang biglaang pagbagsak, hindi tulad ng maraming pagkain na nangangako ng kalusugan, ngunit puno ng mga nakatagong asin. Ngunit hindi lang puso ang pinapatibay ng pistachios. Pinoprotektahan din nito ang iyong paningin, ang pandama na gumagabay sa bawat kilos. Mayaman sa makapangyarihang carotenoids na lutein at zeaxanthin, pinoprotektahan ng pistachios ang makula ng mata laban sa unti-unti at malupit na pagsulong ng macular degeneration, ang pangunahing sanhi ng pagkabulag sa mga nakatatanda. Ang pagkakaroon ng malinaw na paningin ay nagbibigay daan sa pagpapanatili ng kalayaan, pag-iwas sa pagkahulog at pagpapatuloy sa iyong buhay ayon sa gusto mo. Bukod sa panloob na mahika nito, ang pistachios ay nag-aalok ng isang simple ngunit makabuluhang pisikal na bentahe. Ang kasiyasiyang lutong nito na nangangailangan ng matatag ngunit banayad na pagnguya ay nagtataguyod ng maingat na pagkain at nagpapanatili ng lakas ng bibig na iniiwasan ang walang isip na sobrang pagkain na madalas na nagreresulta sa hindi sinasadyang pagtaas ng timbang at dagdag na stress sa kasukasuan. Ang maliit na ritual ng pagbubukas ng bawat balat ay gumagamit ng fine motor skills na dahan-dahang nagpapatibay sa koordinasyon ng kamay at mata na nagpoprotekta laban sa pagkawala ng kasanayan. Huwag kalimutan ang emosyonal na tulong na iniaalok nito.
Ang kanilang masiglang kulay, ang kanilang buhay na panlabas, at ang kanilang likas na sarap, ginagawang mas kasiyasya ng pistachios ang malusog na pagkain na nagsisilbing paalala na ang pag-aalaga sa ating mga katawan ay hindi kailangang maging isang mabigat na gawain. Maaari itong maging isang pagdiriwang ng kung ano pa ang kaya nating protektahan at alagaan. Ang pistachios ay higit pa sa pagkain. Sila ay isang maliwanag na ilaw laban sa unti-unting pagkupas ng edad, isang matatag na hakbang na iyong mararamdaman at isang tibok ng puso na iyong malalasahan. Gayunpaman, sa kabila ng pistachios na nag-aalok ng pang-araw-araw na sigla, mayroong isang hindi pangkaraniwan at eksotikong nut na may mas malalim na lihim. Ito ay isang lihim na nauugnay sa pagkakaroon ng mas malakas na kalamnan at sa pagkontrol sa proseso ng pagtanda sa iyong katawan. Susunod, tuklasin natin itong huling pambihirang tagapagtanggol, ang iyong lakas para sa kinabukasan, ang kakayahang gumawa ng mga desisyon, protektahan ang iyong kalusugan, at iligtas ang iyong buhay. Ang iyong lakas para bukas ay hinuhubog ng bawat pagpili mo ngayon. Ang pagpili kung aling mga nuts ang kakainin ay maaaring tila isang maliit na bagay. Ngunit para sa mga senior, ang mga desisyong ito ay may malaki at pangmatagalang epekto. Maaari silang maging ang hindi nakikitang enerhiya na nagpapalakas sa iyong puso, nagpapalinaw sa iyong isip, o nagpoprotekta sa iyong mga kalamnan, o ang hindi nakikitang saboteur na unti-unting umuubos ng iyong sigla, kalayaan at balanse. Sa kabila ng kanilang katanyagan, ang manikasoy at pine nuts ay may dalang mga nakatagong panganib na lumalaki bawat taon. Ang mga ito ay higit pa sa isang maliit na abala. Maaari nilang tahimik na sirain ang iyong pagkilos at pag-iisip, pahinain ang iyong mga buto, patigasin ang iyong mga ugat, pinsalain ang iyong mga bato, at makipag-ugnayan sa iyong gamot. Sa bawat dakok, sinisira nito ang pundasyon ng lakas na iyong binuo sa buong buhay mo. Ito ay hindi tungkol sa takot, kundi sa kaalaman at sa kakayahang kumilos ng matalino. Gayunpaman, para sa atin na umabot na sa mahalagang huling yugto ng buhay, ang almendras, walnuts, at pistachios ay mga tagapagtanggol ng kalikasan. Pinoprotektahan nila ang iyong mga buto, pinapanatili ang iyong pagkilos, pinapakain ang iyong puso, at pinauunlad ang iyong isip. Sila ay maliliit ngunit makapangyarihang mga kakampi na nagpapatibay sa bawat araw, nagpapatatag sa bawat hakbang, at nagpapatalas sa bawat pag-iisip. Nagsisilbi silang paalala na sa bawat sinasadyang desisyon, ang sigla ay maaari pa ring alagaan, ang paglago ay posible, at ang katatagan ay tunay kahit na tayo ay tumatanda. Ang desisyong iyon ay nasa inyong mga kamay. May oras pa. Hinding-hindi pa huli ang lahat. Maaari ninyong protektahan ang inyong mga buto mula sa pagkabali, ang inyong puso mula sa pagkabigo, ang inyong mga binti mula sa panginginig, at ang inyong memorya mula sa pagkasira. Maaari kayong maging sapat na malakas upang tumawa, sumayaw, at maglakad ng walang takot. Magsimula ka agad. Kung gagawin ninyo ang tamang desisyon, malinaw ang daan pasulong.
Talikuran ang mga pagkaing lihim na masama para sa inyo. Tanggapin ang mga biyayang bukas palad na ibinigay ng kalikasan. Hayaan na ang bawat kagat ay maging isang gawa ng pagmamahal sa sarili, paggalang sa sarili, at pag-asa para sa maraming kapana-panabik na taon na darating. Dahil karapat-dapat kayong mamuhay ng malakas, malinaw, at masaya, hindi dahil sa pagkakataon, kundi dahil sa inyong sariling matatalinong desisyon. Isang mahalagang aral at paanyaya. Ang layunin ng mga aral na ito ay upang hikayatin kayong mamuhay ng lubusan at totoo. Ngayon, nais kong marinig ang inyong saloobin. Mag-isip sandali at pagkatapos ay ibahagi sa ibaba ang isang bagay na natutunan ninyo na nais ninyong gamitin sa inyong sariling buhay. Sa landas na ito ng pagtanggap sa mga katotohanang ito, tulungan natin ang isa't isa. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, mangyaring mag-iwan ng komento na 1. Kung hindi naman, huwag mag-atubiling gamitin ang 0 sa inyong komento. Ang inyong mga opinyon ay napakahalaga para sa amin. Para sa mas marami pang video na tulad nito, tandaan na mag-subscribe sa ating channel, i-like at i-share ang ating mga video. Nagpapasalamat ako sa inyong panonood at naway masiyahan kayo sa pamumuhay ayon sa nararapat para sa inyo.